Pilipinas ay isa sa mayroong pinakamayaman na kultura sa buong mundo. Ang ating mga ninuno ay maraming pinaniniwalaan ng mga bagay-bagay upang panakipbutas na hindi nila kayang ipaliwanag. Isa na rito ang Bakunawa. Ang Bakunawa ay nagugrupo sa mga kategorya ng mga dragon. Napakaraming uri ng dragon na patatagpuan dito sa Pilipinas. May ilan na ang katawan ay katulad ng sa ahas o mga buhaya at ang kanilang mga ulo ay katulad naman ng sa mga leon, tigre at mga agila. Pinaniniwalaang kumakain ng araw at buwan ang karamihan ng mga dragon noon. Inakala noon ng ating mga ninuno na ang ahas at buhaya ay kabilang sa grupo ng mga dragon. Pinaniniwalaan na nagmula sa Western Visayas ang mga Bakunawa. Mayroon itong katawan at palikpik ng isang malaking pating. Ang bunganga nito ay kasing laki ng isang lawa na may mga malalaki at magagaspang na mga balbas at may kulay pulang dila. Naninirahan ito sa mga pinakamalalim na parte ng ating karagatan. Sa mitolohiya, may 7 buwan na nakapalibot sa mundo natin dati. Sa labis na pagkabighani sa mga ito, kinain ng Bakunawa ang mga buwan hanggang sa isa na lamang ang natira. Nagalit si Bathala, kaya pinarusahan at binawalan niya ang Bakunawang kinain ang natitirang buwan. Subalit may mga panahon na sinusuway nito si Bathala, kaya nag-iingay ang mga tao gamit ang kalampagan ng mga kagamitang metal upang matakot ang Bakunawa at muli nitong iluwa ang buwan. Si Bakunawa rin ang nagiging sanhi kung bakit nagkakaroon tayo ng eclipse. Sa kanlurang bahagi ng Pilipinas ay may isang lihim na isla na kung saan magkakaibigan ang mga mortal at mga sirena. Ito ay lihim na malaparaisong isla na hindi makikita sa mapa ng Pilipinas. Walang nagagawing maingisda sa nasabing isla. Sa pinakapusod ng isla ay may isang banal na bukal na tinatawag na luha ng diwata. Dahil sa kakaiba at nakakabighaning kulay ng mga dalisay na tubig na sinasabing nagpapagaling at nakakalunas sa anumang sakit. Ngunit ang sagradong bukal ay mahirap pagilapin ng mga taong naninirahan sa nasabing isla. Dahil napapalibutan ito ng makapal na hamog at sino mang magtangkang tumungo roon upang sumalok ng dalisay na tubig ay hindi na muling nakakabalik pa. Sinasabi ng mga matatanda na pinamamahayan ito ng mga elementong bilang tagabantay sa sagradong bukal. Tanging may busilak na kalooban lamang ang pwede makapasok sa banal na bukal at muling makakalabas ng buhay dahil pinamamahayan rin ito ng isang dambuhalang puting lobo na may 2 ulo at may malapad na mga pakpak. Isang matandang antingero ang nagpatotoo na mayroon ngang nananahan na mga elemento at nilalang na lobo sa sagradong lawa at mga alagad sila ng diwatang nagngangalang Luwalhati. Tanging si Lolo Ingkong lamang ang natatanging antingero sa kanilang isla at marami itong kaibigan na engkanto
at mga lamang lupa na siyang nagbibigay daan upang maging isang magaling na albularyo. Nakatira si Lolo Ingkong malapit sa bukana ng kagubatan sa kalagitnaan ng malawak na isla. Meron itong nag-iisang apo na pinangalanan nitong Isagani. Simula pagkasanggol hanggang sa magbinata si Isagani ay si Lolo Ingkong na ang nagpalaki sa kanya dahil maagang namatay ang mga magulang nito dahil sa pagsuway sa utos ng Bathala ng Karagatan. Alam ng buong matatanda na isang sirena ang ina ni Isagani. Umibig ang ina nitong sirena sa isang pangkaraniwang tao na mahigpit na ipinagbabawal ng kanilang isla. Ang lalaking minahal ng sirena ay walang iba kundi ang nag-iisang anak ni Lolo Ingkong. Tulad nga ng batas ng karagatan ay pwedeng makipagkaibigan ang mga sirena sa mortal, ngunit bawal silang umibig dahil katumbas nito ay kamatayan na pinapataw ni Bathala ng Karagatan. Maaaring makipagkaibigan ang mga sirena sa mga taga-isla, ngunit bawal silang umibig dahil sa mamamatay ang isa sa kanila. At kung magbubunga ang kanilang pagmamahalan, ay masasawi ang kanilang magiging supling, pati na rin ang ama ng sanggol bilang parusa sa sirena. At dahil hinangad ng sirena na mabuhay ang kanyang anak, ay ibinuwis niya ang sarili nitong buhay sa tulong na rin ni Lolo Ingkong. Hindi man lamang nasilayan ni Sagani ang mukha ng kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang ina na isang maharlika sa pinakailalim ng karagatan. Bata pa lamang si Isagani nang malaman nito ang tungkol sa kanyang lahing pinagmulan. Hindi ito nilihim ni Lolo Ingkong sa kanya na nag-iisang apo. Isang araw, habang tirik na tirik ang maliwanag na sinag ng araw at abala ang mga tao sa pagbibilad ng mga isda, na isa sa pangunahin nilang kalakal na dinadala sa malayo pang kabiasnan ay biglang dumilim ang buong paligid sa kasagsagan ng katanghalian. Nilamon ng maitim na anino ang maliwanag na sinag ng araw, dahilan para magkaroon ng eklipse. Para sa mga taga-isla ay isa itong masamang pangitain na nagtutulot ng malagim na sakuna tulad ng mga tsunami, buhawi at pagtapo ng malulubhang sakit sa mga tao. Hindi lang tao ang nagkagulo sa isla, pati na rin ang mga sirena na namamahay sa pusod ng karagatan ay umahon at tumungo sa tabing dagat dahil tila nagkaroon ng matinding pag-alon at parang kumukulo ang tubig sa malawak na sahig ng karagatan, hanggang sa isang higanting nilalang ang umahon sa karagatan at lumipad ito sa himpapawid. Nagpaikot-ikot sa araw na nababalutan ng malaking itim na anino, hanggang sa lumitaw ang isang mahabang nilalang na kawangis ng isang dambuhalang ahas na may makukulay na kaliskis at ulo ng isang leon. Babaeng Bakunawa. Sa wakas, nakalaya na ako sa mahabang panahon ng aking pagkakabilanggo sa kailaliman ng karagatan. Nalusaw na rin ang ginintuang kadena na nakapulupot sa buo kong katawan na labis na nagpapahirap sa akin. Ngayon, sa muli kong pagbangon ay maghahari ako sa sanlibutan at lahat ng mga nilalang na nilikha ni Bathala
ay tanging ako lamang ang sasambahin. Sambit ng isang nilalang habang lumilipad sa kalangitan. Dahil sa mga katagang binitawan ng nilalang sa himpapawid, ay nataranta ang mga tao, habang ang iba naman ay lumuluhod at tila sinasamba ang nakakatakot na dambuhalang nilalang na lumilipad sa himpapawid. Ngunit ang mga sirena naman ay labis na nagimbal sa pag-ahon ng nilalang na tinawag nilang Bakunawa. Alam nilang matagal na itong nakabilanggo sa pinakamalalim na karagatan sa madilim na bahagi na hindi tinatamaan ng liwanag. Lolo, anong uri ng nilalang ang lumilipad sa kalangitan? Mukhang mapanganib siya. Tanong ni Sagani kay Lolo Ingkong. Hindi naman nababakas ang takot sa mukha ng binata dahil ilang beses na rin siyang nakakita ng mga elemento sa kagubatan. Marami ring kaibigan na sirena ang binata. Hindi na nagawang sagutin ni Lolo Ingkong ang tanong ng kanyang apo dahil nagsimula ng kumilos ang Bakunawa. Sumisid ito sa dagat patungo sa tabing dagat ng kanilang isla kung saan naroroon ang mga sirena. Sagani, apo, tutungo ako sa tabing dagat para alamin ang kaganapan. Ano mang mangyari ay huwag kang lalabas sa kubo. Maliwanag pa. Saad ng matandang antingero sa kanyang apo. Kita sa mukha ng matanda ang labis sa pagkabahala dahil nagsisimula ng sumigaw ang mga sirena. Ngunit sadyang matigas ang ulo ni Sagani at sumunod ito sa kanyang lolo patungo sa tabing dagat. Nang makarating ang dalawa sa labasan ng kakahuyan kung saan natatanaw na nila ang ilang maliliit na kubo at malawak na karagatan, ay hindi na magawang pagalitan ng matanda si Sagani. Dahil nakatutok na ito sa naggaganap na labanan. Umahon sa pusod ng karagatan ang hari ng mga sirena at sireno, kasama ang ilang mandirigmang sireno na may mahabang sandata, nakawangis ng isang tinidor. Pinagtulungan nilang labanan ng Bakunawa, subalit nabigo silang talunin ito dahil sa taglay nitong lakas na walang kapantay. Halos lahat ng mandirigma ng karagatan ay natalo at puro sugatan. Pati ang haring karagatan ay walang nagawa sa pambihira nitong kapangyarihan na hindi matatawaran. Ngunit hindi pinatay ng Bakunawa, pagkus ginawa silang mga alipin ito, pati na rin ang mga naninirahan sa isla. Inutusan ng Bakunawa na ikadena ang hari ng karagatan sa mismong mga disipulo ng hari. At naging sunod-sunuran nga sila sa Bakunawa. Dahil ilang metro pa ang layo nila Lolo Ingkong at Sagani sa nagaganap na labanan, ay hindi sila napansin ng Bakunawa. Sutil ka talaga, Apo. Halika na't bumalik na tayo. At baka makita pa tayo ng Bakunawa at maging alipin pa niya. Masungit na wika ng antingero sa kanyang apo. Nang makarating sila sa kubo ay isang misyon ang ibinigay ni Lolo Ingkong sa kanyang apo na kailangan itong gawin. Wala na siyang lakas para labanan ang sabing nilalang dahil matanda na siya at tanging si Sagani na lamang ang makakagawa nito. Sagani, Apo, lumakbay ka patungo sa banal na lawa ng luwalhati. Kailangan mong makuha sa bukal na tubig ang mutya ng engkantadong isda. Makikilala mo ang isang isdang ito sa pagiging kawangis na kulay bilog ng isang buwan. Sa madaling salita, kulay platinum ito, Apo. Sambit
na pagpapaliwanag ng matanda sa kanyang apong si Isagani. Lolo, mukhang malabo ang sinasabi niyo. Alam mo naman na tanging ikaw lamang ang nakakapunta sa sagradong bukal dahil nakatago ito sa makapal na hamog. At paano ko naman haharapin ang mga bantay ng sagradong bukal? Usisang tanong ng binatang si Isagani. Isagani, hindi mo kailangan labanan ng mga bantay sa sagradong bukal dahil may busilak kang puso. Kunin mo ang medalyon na ito bilang susi sa lihim na lagusan patungo sa lawa ng luwalhati. Sagot naman ng matanda. Kinabukasan, bago sumibol ang bukang liwayway, ay sinuyod ni Isagani ang pusod ng kagubatan. Malawak ang isla, kaya mahihirapan siyang hagilapin ang sinasabing lihim na lagusan. Ngunit nang umahon na ang haring araw, ay sinipat ng sinag ng araw ang suot niyang medalyon at lumikha ito ng daan patungo sa dalawang malaking matandang puno na bigla na lamang may lumitaw na puting usok sa pagitan ng mga ito. Pumasok si Isagani sa gitna ng puting usok at tumagos siya sa may makapal na hamog. Kadiliman ang bumabalot sa paligid, ngunit naririnig niya ang ritmo ng daloy ng tubig hanggang sa muling lumiwanag ang medalyon at isang may huwagang daan ang lumitaw sa kanya. Tinahak niya ang daang iyon at nagulat na lamang siya nang muling bumungad sa kanya ang isang malaparaisong hardin at natatanaw rin niya ang banal na bukal na may natatanging ganda. Marami rin siyang nakikitang pambihirang isda na hindi pa niya nakikita sa tanang buhay niya. Ngunit hindi niya nakita ang kulay platinum na isda na tinutukoy ng kanyang lolo Ingkong. Malinaw niya itong nasisilayan dahil sa sobrang linaw ng tubig hanggang biglang sumulpot sa kanyang harapan ang iba't ibang uri ng mga elemento na halos matatangkad. Ang mga ito kasing sukat ng mga puno. Dumating sa punto na matanaw niya sa himpapawid ang isang lumilipad na dambuhalang pating. Lobo na may dalawang ulo at may malapad na pakpak. Doon niya lamang napagtanto na nasa iba siyang dimensyon o ibang mundo. Makisig na binata, alam ko ang pakay mo. Pinadala ka dito ng matandang antingero para sa mutya ng engkantadong isda. Tama ba ako? Makisig na binata. Wika ng mayuming diwata na lumitaw sa kalagitnaan ng banal na bukal habang lumulutang ito. Ikaw ba si Diwatang Luwalhati? Tama po kayo. Pinapunta po ako rito ni Lolo para sa mutya ng engkantadong isda. Maaari mo ba akong pahintulutan na lumusong sa banal na tubig para hanapin ko ang may huwagang isda? Magkaalang na wika ng binata sa diwata. Hindi mo na kailangan pang hanapin ang mutya, makisig na binata, dahil kusa ko itong ipagkakaloob sa iyo. Alam kong nasa peligro ang mundo ng mga mortal, lalo na ang inyong isla, dahil sa muling paglaya ng Bakunawa. Sagot naman ng magiliw na diwata. Tama po kayo, mahabaging diwata. Ang sagradong bukal ng lawa. Kailangan ko pong tulungan ng mga taga-isla, lalo na ang kaibigan ko mga sirena. Nasa peligro din ang buhay ng hari ng karagatan. Saad muli ni Isagani sa diwata. Hindi mo na kailangan sabihin pa sa akin ang mga tungkol sa bagay na yan, makisig na binata. Alam ko ang lahat ng nangyayari. Ibibigay ko ng bukal sa loob ko ang mutya na hinahangad mong makuha, basta sa isang kondisyon. Wika muli ng diwatang si Luwalhati at humihingi ito ng kondisyon sa binata.
Ano pong kondisyon mahabaging diwata? Maiksing tanong ni Isagani. Binata, hindi masamang tao si Bakunawa. Isa itong diwatang tulad ko na nangangalaga ng kalikasan. Siglo na ang nakakalipas. Matagal na kaming nabubuhay sa mundong ito. Nilabag ni Bakunawa ang kautusan ng mga bathala dahil umibig ito sa isang mortal. Bilang kabayaran ay pinatay ng mga tao ang kasintahan ni Bakunawa. Dahilan para magalit ito sa mga tao, pati na rin sa mga bathala. Naghimagsik ito sa pagkamatay ng kanyang minamahal at kinain niya ang ilang buwan. Bilang ganti sa mga bathala, kaya't pinarusahan siya at ibinilanggo sa madilim at malalim na bahagi ng karagatan. Malinaw na paglalahad ng katotohanan ni luwalhati sa binata. Ano po ang dapat mong gawin para makawala siya sa matinding puot? Mahal na mayuming diwata, tanong muli ni Isagani. Binata, ang mutya ng kaliskis ng mahiwagang isda ay kayang magbalat kayo o manggaya ng mukha ng mga taong pumanaw sa daigdig. Gagabayan kita na magawa mo ang wangis ng dating minamahal ni Bakunawa. Hindi kailangan dumanak ang dugo para paslangin si Bakunawa dahil busilak rin ang puso nito. Nung ito'y hindi pa isinusumpa ng mga bathala. Tulungan mo siya na makawala sa madilim na bahagi niyang pagkatao. Wika muli ng diwatang si luwalhati. Matapos ang kanilang masinsinan na pag-uusap, ay tinawag ni luwalhati ang engkantadong isda na kusang lumapit sa kanya at kinuha ang isang kakaibang kaliskis. Kumuha si luwalhati ng isang hibla ng kanyang buhok at itinali sa mutya at isinabit sa leeg ni Isagani. Umusal ito ng taimtim na dasal at diniligan siya ng may huwagang liwanag na nanggagaling sa kanyang mga palad hanggang sa magbago ang itsura ni Isagani at naging kawangis ito ng dating minamahal ni Bakunawa. Tinawag ni luwalhati ang puting lobo na may dalawang ulo at sumakay roon si Isagani. Bago siya tuluyang umalis ay isang palamuting kwintas na gawa sa mga shell ang binigay ni Diwata at pagmamay-ari ito mismo ni Bakunawa. Isang lagusan ang lumabas sa himpapawid at doon dumaan ang binata habang nakasakay siya sa puting lobo na may malapad na pakpak, at dahil tumawid ito sa mahiwagang lagusan ay agad nilang narating ang kanilang isla kung saan natatanaw niya ang mga taong pinahihirapan ni Bakunawa. Nagulat naman ang mga tao at mga sirena sa biglang pagsulpot ng isang kabalyero sakay sa isang kakaibang uri ng nilalang. Subalit wala silang kaalam-alam na si Isagani ang kabalyerong iyon. Nagulantang ang buong katauhan sa pagitan ng mga mortal at sirena nang itigil ni Bakunawa ang pagpapahirap sa kanila at lumutang ito sa ere habang pinagmamasdan si Isagani na nasa katauhan ng dati niyang minamahal. Tanglaw? Ikaw ba yan? Imposible to. Matagal ka ng patay, wika ni Bakunawa habang lumulutang ito sa ere. Liwayway, mahal ko. Oo, ako ito, si Tanglaw. Tumigil ka na sa paghihiganti mo. Umalis ka na sa madilim na bahagi ng iyong pagkatao at bumalik sa dating liwayway na nakilala ko. Kalimutan mo na ang mga nangyari at nakaraan. Patawarin mo na ang mga tao dahil wala naman silang kasalanan. Parang awa mo na, liwayway. Palayain mo na ang iyong sarili. Natatandaan mo ba ang kwintas na ito?
Ito ang niluklok ko para sa'yo. Pakiusap ni Isagani sa bakunawa. At tinawag ito sa dati nitong pangalan. Ayon sa sinabi ni Diwatang Luwalhati, ipinakita rin niya ang kwintas na gawa sa shell para makumbinsi ito. Tanglaw, masaya ako na muli kitang nakita. Nais kitang hadkan at mayakap ng mahigpit. Nilamon ako ng matinding galit dahil sa karahasan ng mga tao. Hindi rin makatarungan ang batas na pinapatupad ng mga bathala. Ngayon na sila ay nakitang muli, ay matatahimik na ako. Tanglaw, tandaan mo, sa matagal na panahon na nakabilanggo ako sa ilalim ng karagatan, ay ikaw lang ang nasa isip ko. Mahinahon at magiliw na wika ni Bakunawa. Dahil sa pangyayaring iyon, ay nakawala sa matinding galit ang Bakunawa. Lumiwanag ng nakakasilaw ang buong nitong katawan at unti-unting bumalik sa dati nitong anyo bilang mayuming dalaga, sa dating katauhan bilang liwayway. Lumapit ito kay Isagani habang lumulutang sa ere. Niyakap nito ang binata habang umiiyak at humingi ng kapatawaran sa mga nagawa nitong karahasan sa kasangkatauhan. Hinalikan nito sa labi ang binata at walang tigil sa pag-agos ang kanyang luha. Subalit, hindi talaga pwedeng magsama ang mortal at diwata dahil mahigpit itong batas sa kalangitan. Sanlagusan ang lumitaw sa kalangitan at iniluwa roon ang dalawang anghel na may maputing pakpak. Lumapit sila kay Liwayway upang sunduin at dalhin sa pintuan ng kalangitan dahil nakalaya na ito sa madilim na bahagi ng kanyang pagkatao. Sinabi ng dalawang anghel na pinapatawad na si Liwayway ni Bathala at doon na siya maninirahan sa palasyo ng kalangitan. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa labi ni Liwayway bago ito na maalam sa binata. Masaya ito dahil muli niyang nakita ang lalaking minamahal niya. Siglo na ang nakakalipas. Nang pumasok si Liwayway sa lagusan ng kalangitan kasama ang dalawang anghel, ay muling sumarado ang lagusan at nanumbalik ang katahimikan sa pagitan ng mga mortal at mga sirena. Nagpapasalamat ang mga tao sa lumitaw na kabalyero sa himpapawid, lalo na ang mga sirena at hari ng karagatan sa pagpapalaya nito sa madilim na katauhan ng Bakunawa. Muling bumalik si Isagani sa sagradong lawa upang sabihin na nagtagumpay siya sa kanyang misyon. Nagpasalamat naman ang diwata at doon na rin ito sinabi na matalik niyang kaibigan si Liwayway. Tuluyan nang ipinagkaloob ni Luwalhati ang mutya ng may huwagang isda kay Isagani at muling ibinalik ang kanyang dating anyo. Sinabi rin ng diwata na hindi namang pagbabalat kayo ang kapangyarihan ng mutya ng isda, kundi magpaamo ng mga tao at nilalang na may masidhing galit at puot sa kanilang puso para makawala sa madilim na bahagi ng kanilang katauhan. Malayang nakakapasok na rin si Isagani sa sagradong lawa at pinahintulutan na siya ni Luwalhati na sumalok ng banal na tubig para gawing gamot na panlunas sa may mga malulubhang karamdaman. Humanga si Lolo Ingkong sa pinamalas na galing ni Isagani at nagawa pa nitong makasundo ang mga elemento na nananahan sa mahiwagang sagradong lawa sa kabilang dimensyon. Kinalaunan ay naging ganap na magaling na antingero at manggagamot si Isagani at naging libangan na lamang nito ang pumalaot para makita ang mga kaibigan sirena sa kalahating bahagi ng kanyang katauhan.